Ano ang sinabi ng Diyos sa Hosea chapter 6? At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Kung maayos nilang naintindihan ang propesya ng Isaiah chapter 9, hindi ba sila makakapaniwala na tiyak na darating ang Diyos sa laman? Gayunman, sa kabila ng mga propesya, tinanggihan nila ang lahat ng katuruan ni Jesus. Tingnan natin ang John chapter 10 verse 27. Ito ang katuruan mula sa John chapter 10 verse 27. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ang mga salitang ito ay sinabi ni Jesus, hindi ba? Kahit na pumarito siya sa lupa bilang anak, para gabayan tayo at ituro sa atin ang papel ng mga makalangit na anak, sino siya mula sa simula? Siya ang Diyos Ama. Ako at ang Ama ay isa. Verse 31. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sino ang sinubukan nilang batuhin? Sinamba nila ang Diyos sa loob ng mahabang panahon, mga 1,500 taon, mula sa panahon ni Moises at ng mga 4,000 taon mula noong Adan. Ano ang ginawa nila sa Diyos na iyon? Pumunot sila ng mga bato para batuhin siya. Hindi ba dahil pumarito ang Diyos sa anyo ng tao, kaya napakalupit nila siyang pinakitunguhan? Muli nating tingnan ang verse 31. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan. Tingnan natin ng mabuti kung ano ang itinuturing na kalapastanganan sa Diyos. Sapagkat ikaw, na isang tao, ay nag-aangkin na, nag-aangkin daw siyang sino? Diyos. Sino si Jesus, gaya ng napropesiya sa Isaiah chapter 9? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging, kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Maliwanag na napropesiya ito ni Propetang Isaias. Gayunman, pumunot sila ng mga bato para batuhin si Jesus, sinasabing, ang katuruan na ang isang tao ay Diyos ay heretical. Makikita natin na sinubukan nilang batuhin ng Diyos, na inaangkin nilang sinasamba nila sa bawat regulasyon at sa bawat pagsamba. Inisip nilang, gumagawa siya ng mabubuting gawa at tumutulong sa mahihirap. Ang lahat ng ginagawa niya ay mabuti. Gayunman, paano magiging tao ang Diyos? Hinakay nito ang mga Hudyo, mga Fariseo, at mga eskriba na subukang batuhin si Jesus, ang Diyos na dumating sa anyo ng tao. Ang mga nag-aangking naglilingkod sa Diyos, ay nagtrato sa Kanya sa ganitong paraan. May nakakilala ba sa Diyos? Oo, may ilan naman. Hindi ba't ang mga taong gaya ni na Pedro, Juan, at Santiago ay sumamba kay Jesus bilang Diyos, natututunan at sinusunod ang kanyang mga katuruan? Gayunman, ang nakatanim na kaisipan ng mga relihiyosong pinuno sa panahong yun, ay naging salik sa pagtanggi sa Diyos na dumating sa laman sa lupa. Kaya nasusulat sa Isaiah chapter 8, at siya'y magiging isang batong katitisuran at malaking batong kabubuwalan. Kaya mahalaga para sa atin na magpatuloy upang makilala ang Diyos.